Alright, LS Vlog. Okay, reaction video tayo mga kaibigan. Dito sa nagtitrending na balita ngayon, itong pagdami ng mga Chinese na students sa Cagayan na pumapasok nga sa teritoryo na ito ng Pilipinas na parami ng parami. Ito na mga kaibigan, ang viral news ngayon na talaga namang mapapa-OMG ka. Dinipensahan ng mga opisyal ng Cagayan na hindi banta sa seguridad ang pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang probinsya. Legal daw ang mga dayuhan at wala silang koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Domon. Ulitin nga natin siya. Hindi banta sa seguridad. Okay, hindi daw banta itong pagpasok ng mga Chinese bilang estudyante sa Pilipinas. Okay? Kayo nang bahala mga kaibigan ha, kung anong masasabi nyo. Ulitin natin ha. Pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang probinsya. Legal daw ang mga dayuhan at wala silang koneksyon sa tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Domon. Pinaiimbestigahan ng ilang kongresista sa Kamara ang umano'y pagdagsa ng mga Chinese students sa Tuligaraw. Ayon kay Cagayan 3rd District Congressman Jojo Lara, nakakabahala ito para sa seguridad ng bansa. Ay talaga, okay? Talaga naman mga kaibigan ha, nakakabahala ito. Pero agad yung kinalagan ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Bahagi raw ng exchange program ng Commission on Higher Education o CHED at Chinese Learning Institutions ang pagdating ng mga estudyanteng Chinese sa probinsya. Hindi raw sila banta sa seguridad. Importante po na Gov. Manuel Mamba nagsalita na hindi daw banta ang mga Chinese student na pupasok sa Pilipinas doon sa Cagayan. they should not look at us as xenophobic. Baka naman bayad ka, kaya sinabi mong hindi banta. Natakot tayo sa mga hindi natin katulad. Welcome naman natin lahat. And we're used to these students coming here. As I was saying, we have the best schools, the best universities. Humingi ng paumanhin si Mamba sa mga Chinese. Naniniwala siyang walang koneksyon ang pag-aaral ng mga Chinese sa Pilipinas sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kalukuhan ito mga kaibigan. Okay? Hindi banta. I-explain lang natin mga kaibigan. Alam niyo yung bansang Canada, okay? Nung araw dyan, yung pagpasok ng mga estudyante, mga Indian, okay? Estudyante ang pasok nila. Nung tumagal, doon na sila nakatira. Doon na sila nagkaasawa, pinag-aralan nila ang government ng Canada. Ngayon, nandun na sila, nakaposisyon na, at nasa politics na rin sila. Okay? Kaya itong sa Pilipinas, yung pagpasok ng mga estudyante sa Pilipinas, ng mga Chinese, sobrang dami mga kaibigan. Hindi lang ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang 10 ha. Ito ay dadaan mga kaibigan. Maramihan. Ha? Continue pa natin ang ating pag-reaction. Kukumpas lang po ako sa sinasabi ng ating presidente of being a friend to everyone and a foe to no one in this part of the world. Kabilang ang Cagayan sa 4 na bagong EDCA sites na magsisilbing base ng mga militar ng Amerika sa Pilipinas. Naku, ay may base pala ha. Nagagawa ng base ang Amerika doon. Kaya lang ay dumadami ang Chinese doon. OMG. Parang may something talaga. Parang may something talaga dito. Nauna na rin tinutulan ng gobernador. Giit ni Mamba. Ganun. Ibig sabihin, ang pagtayo ng military base sa Cagayan ay tinututulan mo. Tapos yung mga pagpasok ng Chinese student ay welcome na welcome. Ganon. Magkano? Magkano ang tanong dito? Ang sagot dito, ang tanong dito ng tao. Ha? Alam na kung anong magkano. Hindi illegal ang Chinese students sa kanilang probinsya. I just got a... Pagpalagay na nga na hindi illegal. Okay, may mga papiles, kompleto. Siyempre, bayad yung mga yan. Kaya lang, sobrang dami mga kaibigan. Talagang medyo, alam na, magdadalawang isip ka. Kasi nga, iba na ngayon ang panahon. Hindi katulad nung araw. Ngayon, nananakop na sila mga kaibigan. Kaya pagpatuloy na pumapasok ang mga estudyante ng Chinese sa Pilipinas, ay ibang usapan na ito. Iba na. Dami-dami ng mga Pilipino na walang hindi nakakapag-aral. Bakanting-bakante ay punong-puno ang school. Ganun. Or hindi sila makapasok sa school. Di ba? Bakit papasukin pa mga Chinese? Wow. Magkano? Di ba? From a certification from PNP to Mindoro City and the PNP province, no? Mga Chinese students sa Cagayan, legal ayon sa PNP.
there was no reported complaints against any of these foreign students dito sa Tugigaraw City. Bakit naman super dami? Sa dami-daming ibang bansa na papasok sa Pilipinas, bakit Chinese pa? OMG. Since they started about 3 years ago. 3 years and ago. that is why Ibig sabihin, 3 years ago lang sila nag-operate kasi nga, pagdating ng araw, napapag-aralan nila yan eh. Baka mamaya, mga military ng iba dyan, ha? Paka ng China, para pag-aralan ang kung ano, ang nasa loob ng Pilipinas. there was peaceful coexistence. We try to respect each other. We try to be a good cause to them. Sinigundahan din yan ng PNP. Wala naman daw po dapat ikabahala dahil ito naman po ay mga documented, mga students po ito po rin. Wala naman daw po. Wala naman daw. Ibig sabihin, medyo may doubt. Okay? Wala naman daw po ikabahala. Mga Chinese students sa Cagayan, legal ayon sa PNP. Okay, continue lang. Students po at meron pong mga kaukulang papeles. We were informed na these are all valid and may basis naman po because of the invitation by no less than the Commission on Higher Education. Una nang pinaimbestigahan ng AFP ang pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan. Ayan mga kaibigan, AFP at saka PNP magkaiwala yan. Okay? Kaya lang siguro ang AFP ay nangangamba siguro. Sila nag-open ito eh. Kailangan pag-imbestigahan kasi mga military forces ito, alam nila yung mga intel. Okay? Okay, continue lang. 4 ang malalaking universidad sa probinsya. Ayon sa LGU, sa St. Paul University, higit 400 ang dayuhan pero higit 100 lang mga Chinese. Ang alkalde ng Tugigaraw, nagtataka kung bakit napag-iinitan ng mga Chinese. Siyempre naman, paano pag-initan? Hindi naman siya napag-initan, okay? Ibig sabihin, sobrang dami ng mga bakit Chinese? Nakakapagtaka. Okay, bakit ngayong taon lang dumami ng bagay? Pumunta kayo ng Maynila, sobrang dami rin. Okay? So, tunay lang. This is not the first time that foreign students have Mayor Myla Tingque. the Tugigaraw City. There were some years na panay Indian yan. Lahat ng tao nagtataka. Bakit ang daming Indian na pumapasok? Yan ang mga kaibigan ha. Sinabi ko, ang Indian ay pumunta ng Canada, nagpa ng student, nang tumagal, ang dami na nila. Hanggang nasa politics na sila. Baka mangyari sa Pilipinas, pag tumagal, total legal naman. Papasok ng legal. Kasi may lagay. Okay? Hanggang tumagal, ayun na. Bumili na ng lupa, nag-asawa na ng Pilipino, paano mo pa mapaalis? Nanganak na ng puro Pinoy. Yung iba pa nga dyan mga kaibigan, sa balita rin, umabot ng 30 years na at gusto na maging Pilipino. 30 years na nanirahan sa Pilipinas, ngayon imbestiga sa Senado. Gusto daw niya maging Pilipino. 30 years mga kaibigan, napakatagal na panahon, pero ako'y naniniwala kung ikaw ay Pinoy. Kung talaga ikaw ay Pinoy, kung ikaw ay Chinese, ay nanatili kang Pinoy. Kung ikaw ay Chinese, nanatili kang Chinese. Kahit ikaw ay tumagal sa isang bansa na pinuntahan mo, halimbawa ikaw Pilipino, pumunta ka sa Amerika. Okay? Pag dugo kang Pinoy, kahit papalit-palit ka pa ng citizen, gawin kang American citizen, Russian citizen, Canadian citizen, ay nanatili kang Pinoy mga kaibigan. Ganon din ang Chinese. Kahit yan ay 30 years na nirahan sa Pilipinas, kahit paltan mo pa ng citizen yan, ay ang Chinese ay nanatiling Chinese mga kaibigan. Okay, lukso ng dugo. Yun ang ibig sabihin. Wow na wow. Okay, continue. May moments naman na dumating, lahat panay Korean. Korean naman na nakikita namin. Ay, yung Korean at saka hindi naman nag-aano yan. Wala silang tensyon. Wala silang tensyon sa Pilipinas. Ang Chinese, merong something. Gusto nila, type nila. Alam na. Continue lang. Ayon naman sa pamunuan ng University of Cagayan Valley, hindi basta-basta ang pagkuha nila ng mga dayuhang estudyante. Siyempre, hindi talaga basta-basta. Pag wala kang pera, hindi ka makapasok dyan. Ay pag mapera ka, ay paano kung government ng China ang nagsusuporta? Ito, pera, dami. Di ba? Bibigyan ka ng ganito kakapal. Halimbawa lang i-explain lang natin. Okay. Papasukin mo ang ganito. Bibigyan ka ng ganito kakapal. Pag hindi mo tinanggap, di ba? Magiging legal yan.
Joke lang. Nadadala ko ng emotion ko. Ano pa yan? Continue lang, ha? The process is very rigorous. The higher educational institutions have to go through a rigorous process in the same way that foreign students also go through a rigorous process when they enter or become students of another country. Bakit Chinese nga? Ang tanong dyan, bakit Chinese sobrang dami naman? Pwede namang iba, pumasok naman talaga mag-aral dyan. Kaya lang, dapat level lang. Hindi naman tambak, sobra na. Okay? Nako, nanggigigil ako dito mga kaibigan, ha? Kasi okay lang naman magpasok ka ng konti-konti lang, mga ganyan-ganyan lang. Kaya lang, yung sobrang dami na, baka mamaya yung school na puro wala nang Pilipinong lahok dyan. Baka mamaya isang classroom, buong Chinese na. Nag-aaral-aral, kunwari lang. Yung iba okay lang. Pag maganda, okay lang. Okay, continue. Babalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Ay, naku, may lagay. Tingin ko may lagay, okay? Pero ito mga kaibigan, reaction video lang ito dito sa pasensya na kayo, okay? Medyo nadadala lang tayo ng emosyon. Pagdami ng Chinese students sa Cagayan, pinaimbestigahan sa Kamara. At talaga naman ang AFP ay pumapalag ng mga kaibigan dahil sila nga ang nagpa-imbestiga dito, okay? Yung PNP naman, sinabi na safe. Okay, safe. Okay? Ay naman dito sa isa, congressman ba ito? Ay, mga PNP, na babahala sila mga kaibigan, ha? Cagayan, Governor Mamba, dumipensa na hindi raw. Si Mamba ay mukhang sang-ayon. Okay? Sang-ayon sa pagpasok ng mga Chinese. Kaya lang ay tutol siya sa military base doon ng US. Parang may something, ha? Parang may payag siya, gustong-gusto niya na pumasok ang mga Chinese at parang pinapagtanggol pa niya ang Chinese na pumasok sa bansa Cagayan. Okay? Samantalang ang military forces ng America base ay tutol siya. Ganon. Talagang mapapaisip ka dito kay Mamba. Ha? Ganon ba talaga ang tingnan mo mga kaibigan, ako nung pumasok ako sa Amerika, okay? Sa Amerika. Wala akong pera, nag-estudyante. Ngayon dami na, kapal na, ganon na. Pag tumagal ka sa isang bansa na ikaw ay magaling magdiskarte. Ito lang, explain lang ito, Halimbawa ikaw Chinese, halimbawa ikaw Pilipino, okay? Pilipino ka na pumasok ka sa isang bansa, okay? Na ikaw ay napakagaling dumiskarte, gumawa ng kapirahan, pumasok sa mga politika, ay talaga namang ang utak mo niyan, gagana ng gagana hanggang tumagal yung mga nakatira mismo sa isang bansa ng mga Amerikano. Masasapawan mo yan, okay? Masasapawan mo sa paghanap buhay man o sa mga iba-ibang bagay, okay? Nung pumasok ako dito sa Amerika, wala akong pira. Ngayon, tingnan nyo. Ayan. Di ba? Dami. Ngayon, ayaw ko nang umalis dito sa Amerika. Uwi na lang ako ng Pilipinas, bakasyon lang. Pero yung buhay ko, kasi nga, sa Amerika talaga, dami pira dito. Totoo lang. Bala ka na, diskarte mo na kung paano gumawa ng pira. Pwede ka magbenta ng bahay, pwede ka magbenta ng sasakyan, tulad ng ginagawa ko. Pwede ka magbenta ng alahas, kahit saan sa Okay? Buy and sell, dirada. Benta ka ng, bili ka ng bahay, milyona ng dito, hindi uso dito ang barya-barya, okay? Kaya lang dapat madiskarte ka sa buhay. Ngayon nga, ang Chinese, baka ganun ang gawin sa Pilipinas. Bagay, Amerika naman, very close natin. Kaya lang itong Chinese, medyo may something tayo, okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. Ano masasabi nyo? Subscribe my channel. Nuulit ko, reaction video lang tayo dito sa News Ngayon. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.